Hati ang opinyon ng ilang eksperto sa plano pong paghalal kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangamba po ng iba, baka maulit ang nangyari noong nakaraang taon kung saan na-delay ang pagliliti sa bise nang si Escudero nga po ang humawak sa impeachment trial noong siya pa ang Pangulo ng Senado. Matatandaan namang ibinalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment kaya inakusahan siya ng paglabag sa konstitusyon dahil sa hindi pagtalima sa salitang forthwith o agarang paglilitis. Unang lumabas ang posibilidad ng paghalal kay Escudero bilang presiding officer kay Senator Ping Lacson. Bilang mga abogado, sila raw ni Senator Kiko Pangilinan ang pinagpipilian ng mayorya na mamuno sa paglilitis. Tingin naman po ng political analyst si Ronald Llamas pabor kay Escudero kung siya ang mapipiling presiding officer. Maaari raw kasi itong pambawi niya sa kanyang political career at makatutulong kung tatakbo siya ulit sa Senado sa 2028 elections. Sa iba pang balita, nagdududa si retired Marine Colonel Ariel Querubin sa kredibilidad ng mga testimonya ng 18 nagpakilalang dating Marines at bagman ni Zaldico. Ayon po kay Querubin, pabago-bago inconsistent ang mga pahayag ng 18 bagmen. Nababahala tuloy si Querubin dahil nadadamay na rin ang pangalan ng Philippine Marines sa issue. Hamon niya po sa mga bagman magsumite ng kumpletong affidavit para hindi pabago-bago ang kanilang mga salaysay. Parang ang hirap kung tanggapin ba na may babanggitin sila dun sa appearance nila noong una na in-identify nila, susunod binabawi nila. Tapos ngayon may bago na naman na mga pangalan. Every time na ilalabas nila sa media, lalong nawawalan sila ng credibility. Kasi pabago-bago yung statement, yung testimony nila. Yan nga po ang tinig ni Medal of Valor awardee at retired Marine Colonel Ariel Querubin. Samantala, hinihintay pa ng Department of Education ang official findings ng PNP kaugnay po sa investigasyon ng kagawaran. Sa insidente po yan ng pananaksak ng isang grade 8 student sa ilang schoolmates sa loob po ng isang paaralan sa Gentry, Cavite. Ayon po kay DepEd ASEC Roger Masapol, titignan nila kung posibleng may pananagutan ng eskwelahan. Sa ngayon po'y suspendido ang klase sa eskwelahan. Pinapapasok naman ang mga nakakita sa insidente para mabigyan po ng psychosocial intervention. Iniintay po namin, Manong Ted, yung official findings po ng PNP kasi sila po yung unang naka-secure ng lugar. But of course po, sa DepEd po, we are also doing a parallel investigation dito. At based po dito sa DepEd Order number 88, Series of 2010 po, ito po yung Manual of Regulation of Private School po. At titingnan namin kung ano po yung mga possible liability ng school doon sa pangyayari. Yan nga po ang tinig ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.